Ibinebenta na di umano ng aktor na si Ken Chan ang kanyang mga naipundar na mga ari-arian matapos nitong masangkot sa umunoy syndicated estafa. Matatandaang maraming naglabasan na umunoy kaya biglang nawala si Ken sa teleserye nito sa GMA ay dahil sa nagtatago umano ito sa mga taong di umunoy kanyang na-scam. Nagsampa na umano ng kaso ang mga taong naloko ng aktor. Ito ay base na din sa nilabas na vlog ng talent manager na si OG Diaz. Ayon dito, di umano'y ibinibenta na umano ni Ken ang kanyang lote na nabili sa Tagaytay upang kahit papaano umano ay makabawas man lamang sa mga taong naloko ng aktor. Ayon sa malapit na kaibigan na Ken Chan ay hindi umano si Ken ang nanloko sa mga investor kundi ang kasosyo nito sa kanilang negosyo dahil ayon sa kaibigan ni Ken, tinakbo umano nito ang pera ng kanilang mga investor. Pagsisiwalat pa ni Mama Oj ay karelason pa di umano ni Ken ang taong dahilan kung bakit lubog na lubog ito ngayon sa utang. Porsigido din umano ang mga na-scam ni Ken na panagutin ang aktor. Tulad yan, napagbibintangan na yan si Ken Chan. Oo, ano na bang balita? Alam mo, ako mismo nagdurog ang puso ko. Kasi syempre, kilala ko namang mabait na bata yan si Ken Chan. Pero yung biglang makakarinig ka ng, totoo yan, Tito Oji, totoo yan, Mama Ox. Talagang pinagtaguan na kami ni Ken Chan. Oo, kaya nag-class suit na kami. Oo, tapos meron pang bintang na syndicated staff raw yung ginawa ni Ken Chan at ng iba pang incorporators dun sa kanilang company, no? Kaya, Diyos ko, sabi ko, paano naman natin maipagtatanggol or mabibigyan ng depensa itong si Ken Chan kung hindi naman din siya nagsasalita at ang mga nailalabas lamang niya ay okay siya sa Instagram, hindi ba? So, nagpo-post na siya? Nagpo-post siya, andun pa, may mga pizza pa, na meron pa isang troll doon na parang may kinakain doon sa kanya Instagram. Oo, so hindi niya sinasagot na yung mga issues na binabato sa kanya? Siguro ako, gusto kong intindihin si Ken Chan na ito lang sa ganitong klase ng ng mga fans ko, ng mga supporters ko, na okay ako. Kaya lang kuya, bakit hindi niya sinasabi kung nasaan siya? Ayun na nga. Oo nga. Sabi nga nagtatago sa Japan, nagtatago sa Amerika. Syempre, hindi naman habang buhay ganoon. Di ba? Na makapagtatago ka. Kunwari, USA yan. Nandun siya. Oo, hindi mo pwedeng ubusin yung 6 months. Yes. Kailangan mga siguro hanggang 5 months ka na. Pagdududahan ka pa nga ng immigration doon. Correct. O bakit inubos mo yung 5 months? Anong ginawa mo? Diba? Anyway, meron din naman ako nakausap na habang nasa tagong lugar itong si Ken Chan, talagang pilit siya nagbebenta ng mga properties. Oo. Parang, syempre, kumbaga nakakakita pa rin tayo ng silver lining. Yes. Sa tagpong yan ang buhay ni Ken. So, sa tingin mo na yung pagbibenta niya ng properties, para harapin yung mga binabato sa kanyang mga issue? I think so. Kasi yung isa, binibentahan niya ng lote niya doon sa Tagaytay. Oo. Siguro, ito ay para din makabawas-bawas ng mga utang. Kasi nga, sabi nga ng isang friend ni Ken Chan sa akin, kasi nga yung yung isang partner ni Ken Chan, na parang yun ang kumangkam. Oo, yun daw kumuha ng most of the money o yung most of the investments ng mga investors, no? Meron pang nagkwento sa akin na hindi sila titigil hanggat hindi raw nila napapanagot si Ken Chan. Teka lang, since nagbebenta naman pala siya ng properties, may ba niya kinokontak yung mga kanyang pinagkakaobligasyonan na sandali lang po, hinay lang po, di ba? Para alam lang nila na may ginagawa na pala siyang action. Katulad nga ng sinabi ng isang kausap ko, mahaba na raw yung palugi na naibigay nila. Kaya nga umabot na sila sa pagdedemanda. Oo, yun. Kung ako kay Ken, haharapin ko ito. Haharapin ko ito kung merong isang tao or mga kaibigan siya na gusto siyang pagtiwalaan ulit. Pwede siya manghiram ng pera para lang mawala ng mga demanda at pwede siya magsumikap ulit sa buhay hanggang sa maibangon niya yung kanyang sarili. Kasi yung isang friend ko naniniwala na yung isang kapartner nga doon ni Ken Chan, na karelasyon din niya. Yun talaga yung itinuturo ng marami. Kung
loob sa utang si Kenshan. Kung bakit hindi na isole yung mga investments ng mga tao. Sayang, di ba? Award-winning actor pa naman si Kenshan. Ano ba? Masisira lang ng ganyan, no? At saka mabait. Kahit sino magsabi, di ba? Na parang they feel friend kasi nga mabait. Kaso nga Correct. lang, kung may mga ganyan na talagang kailangan harapin para malinis ang pangalan eh. No? Oo nga eh. Ang nakarating din sa atin ay, Oo. in fairness daw sa GMA, sabi ng aking kausap, nagbibigay naman daw ng moral support ang GMA kay Kenshan sa gitna ng mga kinakaharap nitong mga issue. So binibigyan pa rin siya ng projects. Open pa rin siya. Open pa rin, wala naman si Kenshan pa. Kaso nga lang na. Diba? Sayang, no? Dagdag din yung pagbayad kung Oo. nagtatrabaho siya. Baka naman nagre-remedyo siguro kasi naman mahirap paghagilap ng pera pero wag siya magtago para ba di masira ang pangalan niya. Siguro hindi naman gumawa, baka partner niya o nagkaroon ng aberya kaya nako Ken, pray lang at pagsubok lang yan. Sarado na yung Klaus Cafe ni Kenshan sa Tandang Sora Palengke. Nalugi kasi. Sobrang mahal ng mga food at drinks, hindi naman mayayaman mga tao dito. Dapat sa BGC or Makati nila nilagay yung resto niya. Income and losses are both to be shared by the partners. Ano kaya problema at hinahabol si Ken? Sa business, kalakip ang failure, normal lang yan. Kaya sana harapin mo na Kenshan ng problema, mahal ka namin. Sana maayos mo agad. Harapin na lang sana ni Kenshan, magpaliwanag siya para hindi masira ang pangalan niya. Hingi siya ng tulong sa mga friends niya, I'm sure matulungan siya, kaya lesson learned sa mga nagbe-business. Ken should come out, otherwise people would think what he did is true. He can run but he can't hide. Poor him. He should know those investment scams are rampant and real. I feel sorry for him. He's known to be a nice guy. Sayang naman si Kenshan, napakagaling niyang artista. What I like, Ogie, balance siya, of course. Hindi siya perfect, tao lang naman siya, nagkakamali rin. Tinutulungan niya yung mga deserving LGBTQ+, vlogger, kaya mas lalong sumisikat, matalino siya. He knows how to share stories in a balanced way.